Ang daming nangyari ngayon sa NBA mga idol matapos yung finals at active na active talaga ang Boston Celtics ngayong offseason and gumawa muli sila ng panibagong trade matapos nilang i-ship si Jrue Holiday kahapon. Pero hindi lang po sila ang gumawa ng move kundi iba't ibang teams din po. Unahin na natin itong Dallas Mavericks, hindi ito trade pero sa mga hindi po nakakaalam no, nangyari na to bago pa ang Holiday trade. Pero si Daniel Gafford po ay pipirma ng isang 3-year $60 million contract extension sa Dallas. Sa mga hindi po nakakaalam, pwede pong gawin ng mga teams to sa kanilang sariling free agents kahit na hindi pa talaga open ang free agency. And si Gafford ay hindi naman po free agent pero may expiring siya na contract. Kaya nga si Steven Adams bagamat magiging free agent sana siya ay pumirma na rin ng extension sa Rockets eh. Binalita lang natin itong si Gafford kasi ngayong araw din po ay nag-commit si Kyrie Irving sa isang contract extension din dito sa Dallas at pipirma siya ng 3-year, $119 million contract extension naman. So yung dalawang mahalagang players ng Mavericks ay pipirma na po ng long term sa kanilang team na prime din para makagawa ng malaking push sa West lalo at nasa kanila ang first overall pick ng draft ngayong taon and probably si Cooper Flagg ang pipiliin nila. Mahalaga po yung move na ito para sa Dallas kasi nag-pay cut po si Kyrie. Hindi po max deal ang extension na ito kaya makatutulong to sa gastusin ng Dallas ngayong season at dahil sa ginawa niya ay nagkaroon po ang Dallas ng isang mid-level exception worth $5.7 million mga idol na makatutulong talaga sa kanila sa free agency ngayong taon. Samantala ito, medyo nakagugulat in raid na rin po ng New Orleans Pelicans si CJ McCollum, Kelly Olynyk at isang future na second round pick kapalit ni Jordan Poole, Saddiq Bey at yung 40th overall pick ng draft ngayong taon. Medyo parang walang suntok factor yung trade na ito para sa akin. Maybe kasi dalawang teams to na wala sa playoffs. Nagulat din ako na binitawan ng Pelicans si CJ McCollum isa sa pinaka-consistent nila na scorer to. Remember din na wala na silang Brandon Ingram so mas maraming scoring opportunity sana kay McCollum na consistent pong 20 points per game scorer sa huling dekada. Literal po yan mga idol. Simula 2015 season ay never na pong bumaba ang average niya sa 20 points per game. Tapos yung ipinalit nila ay isang Jordan Poole na bagamat talented naman din ay widely inconsistent naman ang kanyang efficiency. Pero since 25 years old pa lang naman din to, parang andun pa rin kasi yung potential na maging mala Steph Curry clone din to tulad nung nakita natin sa kanya sa Golden State nung nagkampiyon sila last 2022. Malayo na yung panahon na yon pero yun nga, bata pa rin naman si Poole at kung ipapares mo to kay Zion, maaaring makagawa sila ng parang sarili nilang version ng Curry at Draymond combo at si Zion na isang stocky undersized power forward din naman. May Saddiq Bey pang makukuha ang Pelicans sa isang quality role player din kapag healthy. Buong season kasi ay hindi siya nakapaglaro nitong nakaraan dahil sa isang ACL injury. Torn ACL yan na mahabang panahon din ng paghilom kaya hindi na rin siya nakapaglaro ng buong season sa Wizards noon pero solid na 3&D player to katuwang ni na Trey Murphy at Herb Jones. Ang pinakapanalo po sa trade na ito para sa akin ay hindi team kundi si CJ McCollum kasi siya ang magiging leader nitong Wizards team na ito panigurado at kahit rebuilding naman sila, mabibigyan siya ng pagkakataon na maging all-star dito sa Eastern Conference lalo pa at maraming perennial all-stars ang injured at out na buong taon. Deserve po ni CJ maging all-star kahit isang beses na lang. Hindi niya magawa-gawa yun sa West kasi stack talaga yung West even before pa. Pero ngayon, masasabi kong malaki ang chance niya dito sa Wizards. Kung in terms of winning, no comment pa ako dyan. Ang isa pang trade ay yung sa Celtics nga. Tinrade nila si Tingus Pingus sa isang 3-team trade involving yung Atlanta Hawks at Brooklyn Nets. Makukuha po ng Atlanta si Kristaps Porzingis at isang second rounder. Makukuha naman po ng Brooklyn Nets si Terrence Mann at ang 22nd overall pick ng Atlanta ngayong taon. Then makukuha naman po ng Boston si George Niang at isang second rounder din. Pangit po ang kapalit nito para sa Celtics dahil forced naman talaga si KP kapag hindi siya injured. Pero nag-decide ang ownership nitong Boston na magtipid ngayong season at dahil sa trade na ito, wala na po sa second apron ang Celtics. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung second apron, kapag yung mga team gastos nyo kasi ay nasa second apron na, ay parang binibigyan ka ng penalty ng NBA mismo kasi malaki nga yung ginagastos mo. So dahil sa mga trades na ito, lumiit ang gastos nila at since lumiit nga ang gastos, mas lumiit din ang tax. Okay naman din po na player si George Niang sa totoo lang, rotation big man to bagamat undersized ay alam naman niya yung pwestuhan niya sa court. Pero nowhere pa rin sa level ni Tingus Pingus sadyang kailangan lang talaga magbawas ng gastos itong Celtics at yan po ang price to pay para maisakatuparan yun. Para sa akin, ang Nets po ang pinakapanalo sa trade na ito kasi parang wala silang pinakawala na player dito pero nakuha pa nila si Terrence Mann na nagsa-starter pa sa Clippers dati paminsan. Tapos may bonus na first rounder pa, yung 22nd overall nga.
So okay na returns na rin yan kasi parang wala naman silang pinakawalan. Maybe mga second rounders lang. Feel ko naging tulay lang itong Nets para masakatuparan din ang trade. Pero it turns out na sila talaga yung nanalo. Ang dami pong mga nangyayari sa NBA ngayon, malapit na rin ang draft, so malamang may mga trades pa yan na mababalitaan natin. Tapos sa katapusan ay simula na rin po ng free agency, kaya tututukan natin to sa mga susunod na araw. So para sa inyo mga idol, sino kaya ang nagwagi sa mga trades na naganap today? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.